Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong article sa GMA News Online. Tungkol ito kay dating Speaker Martin Romualdez na sa ngayon, humarap na siya sa ICI hearing at sabi niya, I have nothing to hide. Ito. Article, title, Martin Romualdez on facing flood control inquiry. I have nothing to hide. Later, Representative former Speaker Martin Romualdez on Tuesday faced the Independent Commission for Infrastructure inquiry over his alleged involvement in the flood control mess, saying he has nothing to hide. Wala nang maitago kasi naitago na ba? Sabi niya, I am here to cooperate. Parang press release ito. I am here to cooperate fully and help uncover the truth. Wala akong itinatago at walang dapat itago. Sabi niya sa press release nila, while I was not part of the Bicameral Conference Committee, whatever I know, I will share. Parang hugas kamay nito. Wala naman ako dyan sa bicameral. Sina ano man dyan. Si Saldico man yan. Hindi man ako. Parang presidente rin. Wala ako dyan. Sina Romualdez yan eh. Wala. Magpinsan nga. Whatever I know, I will share. My purpose is to clarify the issues and share whatever information I can that may help the Commission in its work. The former top House leader also said he had always believed in transparency and accountability, thus his presence in the ICI. So, sabi niya, I am here today to do my part in ensuring that the truth comes out. I am willing to do anything that will help speed up the investigation. Because like every Filipino, I want the truth to be established without delay. Good. Ito pa, dagdag pa niya. At the end of the day, it is evidence. It is evidence, not political noise or unfounded accusations that will reveal what really happened. In a separate interview with reporters, Romualdez reiterated his commitment to be of help. Nagpapasalamat ako sa ICI para sa imbitasyon ngayong araw na ito. I am ready to give my personal knowledge about the budget process. And while I am not a member of the Bicameral Conference Committee, I will share any and all information to help determine the truth. I am here to help in any way to speed up the resolution. So, puro siya deny. Dininay din niya yung allegation by Orly Gutesa, who identified himself as a former security officer. So, yun po. I have nothing to hide. Tignan natin yung people who reacted, ano? Dito, ito yung pinaka-paborito kong portion sa mga post na ito. Ano ang reaction ng mga tao? Okay? So, 9,200 ang nag-react. 6,300 ang tumatawa. Ibig sabihin, hindi naniniwala sa kanya. 2,200 ang galit sa kanya. 517 lang ang nag-like o naniniwala. So, halos 99% po pinagtatawanan or galit sila dito kay dating Speaker Romualdez. 1% lang ang naniniwala sa kanya na I have nothing to hide. I who have nothing. I who have no one adore you. Napakanta tuloy tayo.
So, yeah, maganda yung ano nila dahil nandito si dating Speaker Romualdez, samantalang si Saldico naman wala. Anong mangyayari pag wala si Saldico? Tingin ko, ligtas ang lahat. Ang link, anong tawag dyan? Weakest link nila is si Saldico. Mapapa-attend ba nila si Saldico sa hearing? Wala. Kasi nga, ang ICI, walang contempt powers, hanggang imbitasyon lang. In-invite nila si Saldico na kahit ilang imbitasyon, hindi nila mapa-attend kasi nasa abroad. Ano sa tingin nyo? Voluntaryo ba na babalik si Saldico dito sa Pilipinas? To me, no way. Hindi siya babalik dito. Doon na siya. Total, enjoying na siya doon eh. Ano pa bang babalikan niya dito? Nag-resign na siya ako as congressman. So, mapapabalik lang nila si Saldico kung itong gobyernong ito, kung totohanan ang effort ng gobyernong ito na panagutin ang dapat mapanagot, dapat ipitin nila si Saldico, i-cancel nila ang passport. Kailang makikita nyo ngayon, walang kagalaw-galaw ang administrasyong ito na i-cancel ang passport ni Saldico para libre siyang maka-biyahe-biyahe around the world. So, pag wala si Saldico, sa aking pananaw, opinion, ligtas si Speaker Martin Romualdez. So, may mapapanagot? Wala. Nagsabi na po si General Azurin sa press briefing nila kahapon ba yun o nung isang araw? Wala pa kaming nakikita ngayon na pwedeng kasuhan. Tama. Wala talaga silang makita. Kasi ang ebidensya wala. Kailang, anong kasabihan natin? Kung gusto, maraming dahilan. Kung ayaw, maraming paraan. Kaya ako, wala talagang makakasuhan, wala talagang makukulong na mga lawmakers sa investigasyon ito. Puros nasa mababa lang. Contractors lang ang DPWH. Yun lang ang makayang gawin ng ICI na ito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ay pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako ngayon para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon si Lola mo ni ang mataga-anog yero. Sa Ginoo. Si Lola, mataga-anog yero. So si Lola mong nga buslot na ang iyang balay. So gipang sapahan na lang og karton or guba nga yero. Ang gipang sapa kay kung muulan, tuluan na daw kayo. So guba na gid kay ang yero ni Lola. So karon Lola, pila na ni katuig ang imong balay? 20. So 20 years na ang balay ni Lola. So pila na imong edad Lola? 72. 72. So na kay anak Lola? Oh, anak man ako ang asawa ani. Si Lola, mga minyo nang yang mga anak. O napakay banala? Namatay na. So balo na si Lola. So May, tabangan na lang siya sa iyang anak sa pag-atop sa iyang balay. sa edad din human na. So 13 years na daw ang iyang bana nga nawala. So balo na si Lola. So iyang anak lang ang mag-atop sa iyang yero nga kuba na kayo, so luoy kayo si Lola. So kinsa imong ipaatop Lola? Si William. So iyang anak ang ipaatop. Salamat sa Ginoo kay tagaan ko sin makaatop ko. Sige Lola. Salamat sa Ginoo kay sin naot ko nga daghang pang mga tabanan. Sige Lola. Salamat sa
tabang di pag ko makatok. Daghan salamat. Sige Lola, salamat po kaayo.